Grabe, no? Nakita nyo yung sira doon. Kawawa din talaga yung mga kababayan natin eh. Pag nandun ka at nakatira kung saan part na talagang sinasamantala. Mga walang ya talaga itong mga politician na to. Baluarte ni Gloria Macapagal Arroyo yan. Siyempre, hindi rin kami mapalaga, hindi kami makakatulog ng gabi. Minsan, magdamag, hindi ka makakatulog dahil naiisip mo yan. Kaya ilang beses na rin daw Kawawa din, no? Macapagal at maging ang mga kapitbahay nito para ipaabot ang mulit-muling nararanasan nila sa proyektong nakatayo sa likod ng kanilang mga bahay. 2023 nang matapos Sa ano daw to eh? Sa Arayat, Pampanga. tayo ng umano'y substandard na flood control project dito sa Barangay Candating sa Arayat, Pampanga. At sa makikita natin ngayon, muli na naman itong dinadagdagan ng lupa para nga ayusin itong proyekto. Taong 2024 kasi, isang taon matapos mabuo ang proyekto, ay agad din itong nasira. Tamo, sira-sira yung mga bahay. For 2025, sumama ang Billionaire News Channel sa inspeksyong ginawa ni dating Budget Secretary Nina Pangandaman sa nasabing flood control project. Kasama rin namin noon si Arayat Mayor Jeffrey Luris. At ang bumungad kay Pangandaman sa Si Yusek Gades ba yun? ang nag-collapse na slow protection dahil sa pagtaas ng tubig sa Pampanga River noong kasagsagan ng habagat at bagyo. Paliwanag ni Luris noon, pasok pa naman daw sa warranty ng contractor ang pagpapaayos ng slow protection dito, kaya wala raw gagastusin ang lokal na pamahalaan. Iminungkahi na rin daw ang posibilidad na baguhin ang disenyo na nasabing flood control project para hindi na ito basta matibag ng bagyo. Sumunod namang nag-inspect si DPWH Secretary Vince Dizon noong September 2025 kung saan kasama niya mismo si Edgardo Sagum, ang may-ari ng Edmarie Construction and Trading. Pero dati nang nanindigan si Sagum na walang irregularidad sa proyekto. Si Sagum ay kamag-anak ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok. Pero dati na rin pinapulaanan ni Bondok na may kinalaman siya sa mga proyektong hawak. Grabe, ano. Ito yung ano, yung babaeng kumukontra. Hindi ko maalala kung ano yung ginawa nito eh, no? Parang, pero anti-Marcos din to eh, tong babaeng to. Naalala nyo yon? Parang meron pa tong patotsada eh, sa mahal na Pangulo, pero talagang kapal ng mukha, no? Pero inyo, no? Wala lang, wala. Kamag-anak lang yan, ano naman. Ayun, talagang mga yan, hayop na yan. Hayop eh, no? Meron akong nadaan sa Pampanga nung umuwi ako, Band Boy, yung tulay na hanggang ngayon hindi pa natatapos. Haligi lang nakatayo. At totoo, malilibet. Nakita ko yung ano mo eh. Nakabalik ka na pala. Ano yung mga late post lang, no? Edmarie Construction and Trading. Sa isang social media post naman, nabanggit na si dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales. Yung mag-asawa, si Boss Densable tsaka si Ma'am Mesyang, nandun pa yata, ang pinapanood pa hanggang ngayon, yung joke pa lang eh. Ngayon lang daw sila natatawa eh. Ma'am Jinky C, shout out. Halos umano ang contractor sa likod ng nasabing substandard flood control project sa Candating. Pero mariin itong pinabulaanan ng dating kongresista. Hindi Grabe. ako naging contractor, okay? Hindi ako kailanman naging contractor, okay? Kasi dinedicate ko yung time ko as public servant sa aking constituents. Ang sabi nila, pagmamayari ko yung construction firm na gumawa sa Candating, of course not. Kasi, dinedicate ko yung time ko as public servant sa aking constituents. Ang sinasabi nila, pagmamayari ko, yung construction firm na gumawa sa Candating, of course not. Narinig nyo lahat ng video. Papadala ko sa inyo yung video, pwede yung panoorin sa mga ibang channel o sa mga ibang platform na hindi ako contractor. Yan. So, yun ang masasabi ko sa iyo. Pero handa raw makipagtulungan si Gonzales bilang dating nanilbihan sa Pampanga sa kung anumang investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod ng proyekto. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Grabe, no? Ganyan kasi, no? Yan ang mahirap dito mahirap dyan sa Pilipinas eh. Pero, kagaya pa rin na sinasabi ko, no? Malaking thank you kay PBBM, no? Dahil yung, definitely, yung possibility or yung possibility na mangurap yung mangungurap pa lang doon sa budget, no? Of course, significantly nabawasan yan. No, dahil siya siyempre sa takot, 'di ba? So, sana kinuhanan ko ng picture yung sa Pampanga. Nako. Ewan ko ba dyan sa Pampanga? Kasi mukhang mali-mali mga binoboto nyo dyan. Sige, tanggi nyo lang. Ang angas nyo noon, ha? Boss BB. Oy, Boss King Maro TV. Magkamag-anak ba si Kulaong at si Atty. Caballo? Magkahawig at magkaamoy.
Hindi ko alam eh. Pinsan yata. Ma'am Gloria Smooth, New Jersey, USA. Shout out. Asan na yung ano natin? Susunod natin. Bakit? Ano daw, umaasa sa pataas na proseso ng impeachment. Hindi, maganda to mamaya. Puntahan na kaya natin yung ano. Ano bang tawag dito? Kahapon lang, I'm not sure kung nai-feature ko ba si Caballo. Kasi etong bastos at lapastangan na si Attorney Caballo, medyo hindi ko masabing nabubwisit pero talagang natatawa na lang siguro ako. Yun na lang, no? Hinihinga ng proof of life yung mahal na pangulo. No, hanggang ngayon, hanggang kahapon nung napanood ko yung live niya, asan na ba yung ano niya? Wait lang, hanapin ko guys. Kasi ang pagkakasabi, bakit daw hindi nagpapakita si PBBM hanggang ngayon? Patay, sabi ko. Hindi ko alam na-content ko ba kahapon? Hindi ko alam kung I did manage to content that yesterday. Hanapin ko lang playlist. Tapos mga kabatas natin, ano ang Galit na galit? Agad-agad? Wait lang guys hanapin ko lang. Content mo, linggong yata ng umaga. Kinontent ko ba? Yung parang nanghihingi siya. Hindi kasi dito, hanggang kanina, I think it was, hindi ko maalala kung it was yesterday or kanina lang. Soto, ping lang. Nung sinabi niya, yung press briefing Away namin. Tapos i-recruit ko siya, awayin natin to kasi inaway. Nangihingi siya ng proof of hanggang kagahapon. Grabe, no? Grabing kabastusan yan. Kahapon ba? Kanina lang yata eh. Kanina lang.